Ilang oras na pagmamatyag, ay napansin niya sina Buyok at Tantan na may hawak-hawak na kahon. Patungo ito sa kinaroroonan ni Toto at nakita ng alipores ni Don Benito na kinatok ng dalawa ang tahanan ni Toto. Nang maya-maya lamang ay lumabas ang binata na halos kakagising lamang nito at nakita niyang iniabot ni na Buyok at Tantan ang kahon kay Toto. Ang kahon na inabot nito ay naglalaman na naman ng mga paputok, tulad ng minsan na ginawa nila sa binata. Ngunit sa pagkakataon na yon, hindi pumutok ang nasabing nasa loob ng kahon, na lagi naman ay pinagtaka ng dalawa. Pumasok na lamang si Toto sa loob ng kanyang tahanan at saka inilagay sa isang tabi ang kahon na alam niyang peligro lamang ang dala nito. Subalit, ang alipores naman ni Don Benito ay napansin na si Toto yung binigyan niya ng itlog noon na pinatapon ni Don Benito. Naisip nitong baka isa sa mga itlog na yon ang talisain na manok na alaga ni binata. Ani pa nito, hindi raw niya ipapaalam sa kanyang amo ang kanyang mga nalalaman dahil siguradong maghihimutok ito sa galit o malalaman niyang ang tumalo sa kanyang mga manok ay ang manok na kanyang ipinatapon. Patay. Ngunit Doon yan, si Pio napansin yun. nito na sina Buyok at Tantan ay tila malapit kay Toto dahil nagbigay pa ito ng regalo sa binata. Yun ang akala nito, kaya yun rin ang ibinalita niya sa kanyang amo. Samantala, may isang balita naman na nagpagimbal sa lahat ng mga kapitbahay ni Toto. Ribol natin. Maging siya ay naging bal sa balitang kakarating lamang. Ani ng isa sa mga kapitbahay niya, yung aswang daw na nananalasa sa kanila ay nahuli na at nakagapos na raw